Nagsagawa ng mock polls ang Commission on Elections sa 30 barangay sa bansa kaninang umaga. Ito ay para alamin ang kanilang kahandaan para sa automated election system na gagamitin sa May 12 elections. Ang detalye sa Weekend Agenda Report ni Andrea Salve ng Abante Radio. Malugod na ibinalita ng Commission on Elections o COMELEC na natapos hanggang sa transmission ng mga boto ang ginawang mock elections ngayong araw. Nagsimula ito kaninang alas 7 ng umaga hanggang pasado alas 10 sa 30 piling mga barangay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Personal na nagpunta at nag-obserba si COMELEC Chairman George Garcia sa 4 na barangay sa Sulu, habang 3 namang COMELEC Commissioner ang nanguna sa Metro Manila at Rizal. 100 botante sa bawat barangay ang lumahok sa mock elections. Layo nitong masiguro na gumagana ang kabuuan ng voting system. Mula sa pagsuri sa kakayahan ng mga makina, pagsukat sa oras na itinatagal ng proseso ng pagboto, pag-alam sa reaksyon ng mga balota sa tintang gagamitin at pagtiyak na maayos ang transmission ng mga boto. Dinaluhan din ito ng mga miyembro ng media, Citizens Armed Group at ilang poll watchdogs. Ayon kay Garcia, nagpasya siyang personal na dumalo sa mock election sa Sulu upang ipakita na maayos at tahimik ang lugar sa kabila ng yellow at orange alert sa ilang bahagi ng probinsya. Unang beses din umanong gumamit ng satellite internet na Starlink sa mga lugar na hindi inaabot ng signal at anyay naging maayos ito. Sa katunayan, dagdag niya pa ang Sulu ang pinakamabilis na nakapag-transmit ng kanilang mga boto. Pasado alas 2 ng hapon nang ipaalam ni Garcia na 100% na ng mga boto ang na-transmit mula sa voting precincts patungong canvassing centers hanggang sa iba't ibang servers. Samantala, inanunsyo rin ng COMELEC na isasagawa ang local absentee voting mula April 28 hanggang 30. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng media na makaboto ng mas maaga bago ang araw ng halalan. Para sa Weekend Agenda, Andrea Salve, Abante Radio.